Nagsisimula ang pelikula sa planeta ng Maximals, kung saan ang maniacal transformer god na si Unicron ay naghahanda para sa kanyang pagbaba at ubusin ang planeta para sa kapangyarihan. Ipinadala ni Unicron ang kanyang mga kampan, ang Terrorcons, na pinamumunuan ni Scourge, upang kunin para sa kanya ang Transwarp Key, na magbibigay sa Unicron ng kapangyarihan upang ma-access ang walang limitasyong mga mundo upang kumonsumo. Ang Maximals Apoling, Primal, Air Azor, Rhinox, at Cheetor ihanda ang kanilang bakasyon mula sa planeta, ngunit nananatili si Apoling upang lumaban habang ipinagkaloob ang Primal ng pangalang Optimus Primal. Si Scourge, isang mangangaso ng Trepeo, ay dumating at nilalabanan si Apoling kasama ang kanyang mga drone ng Freezer. Habang winawasak ni Apoling ang mga Freezer, sinaktan ng Scourge si Apoling ngunit huli na niyang napagtanto na nakatakas na ang Maximals dala ang susi. Pagkatapos ay nagpapatuloy ang Unicron upang lumunin ang planeta. 1994, Brooklyn ang dating sundalo, dalubhasa sa electronics na si Noah Diaz ay nakatira kasama ang kanyang ina na si Brianna at nakababatang kapatid na si Chris. Si Chris ay may karamdaman, at ang pamilya ay nahihirapang kumita ng pera para sa kanyang gamot. Pumunta si Noah sa ospital at walang insurance para sa kanyang kapatid na humingi ng tulong, at kapag pumasok siya para sa isang job interview, sinabihan siya ng manager ng kumpanya na kinansela niya ang panayam pagkatapos makipag-usap sa dating commanding officer ni Noah, na nagsasabing siya ay matapang ngunit hindi maaaring magtrabaho sa isang koponan. Si Elena Wallace ay nagtatrabaho bilang isang intern para sa isang snooty gallery owner na nagngangalang Jillian. Nasa lugar ng trabaho ang mga detectives dahil na-busted ang isang art director at maaaring nag-iingat ng pipulik. Kinukumpirma ni Elena para kay Jillian kung ano ang authentic at kung ano ang peke, ngunit pinahahalagahan ni Jillian ang mga natuklasan. Nakahanap si Elena ng estatwa na kahawig ng Air Azor, kumpleto sa mga Transformers insignia na nakaukit dito. Sa tingin ni Jillian ay sinaunang Sumerian ito ngunit si Elena ay nagsasaliksik. Pumunta si Noah sa kanyang kaibigan na si Rick, na nagkumbinsi sa kanya na magnakaw ng isang Porsche na itinatabi sa garahe ng ibang kumpanya para maibenta niya ito. Si Noah ay namamahala upang makalusot at natagpuan ang Porsche, sinira ito. Sa parehong oras, gumagamit si Elena ng isang aparato upang tumingin pa sa statuette. Ngunit nauwi sa pagsira nito at paghahanap ng bahagi ng Transwarp Key sa loob. Nagpapadala ito ng signal na gumising sa Autobots, at tinawag ni Optimus Prime sina Bumblebee, RC, at Mirage. Ang huli ay ang sasakyan na kasalukuyang nasa loob ni Noah. Nahuli ng isang security guard si Noah, na nagudyok kay Mirage na magsimulang magmaneho palabas doon. Isang habulan sa buong lungsod ang naganap, kung saan napagtanto ni Noah na ang sasakyan ang nagmamaneho mismo. Habang papalapit ang mga pulis, ipinakita ni Mirage ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paglikha ng mga ilusyon ng kanyang sarili upang makagambala sa mga pulis, na nagpapahintulot sa kanya at ni Noah na makalayo. Dinala ni Mirage si Noah sa isang pasilidad kung saan siya nagbago sa kanyang Autobot form, na ikinagulat ni Noah. Sina Optimus at RC ay hindi masyadong nalulugod na makahanap ng isang tao sa kanila. Ngunit si B ay mas nagtitiwala, at sa tingin ni Mirage ay ayos lang si Noah. Binanggit ni Optimus na ang susi ay nagpadala ng senyales at kailangan nilang sundan ito para makabalik sila sa Cybertron. Sumama si Noah sa Mirage habang papunta sila sa Art Museum para kunin ang susi, ngunit si Scourge at ang kanyang Terrasaurcon cronies na si Battletrap at Nightbird ay nasa Earth na at hinahabol na rin ang susi. Pumasok si Noah sa museo at ginulat niya si Elena, na sa tingin niya ay isang nanghihimasok. Pagkatapos ng pakikibaka, sinubukan ni Noah na ipaliwanag na kailangan niya ang susi, na hindi pa alam ni Elena na iyon ang hawak niya, at pinaniwalaan lang siya ni Elena nang si Scourge ay nagpasabog ng isang butas sa dingding at napatay ang isang security guard.
Habang tinatangka ng mga Terris Orcon na umatake, ang mga Autobot ay nagpapakita para sa labanan. Habang tinatangka ni Optimus at Bumblebee na habulin si Scourge, ang nakamamatay na Terris Orcon ay nagpasample kay Bee at pinasabog siya sa dibdib. Pinatay siya habang si Optimus ay nakakasindak lamang. Bago makuha ni Scourge si Optimus, lumipad si Air Azor at itinaboy si Scourge at ang iba pa, bagamat dinala niya ang susi sa kalahati. Si Scourge ay bumalik sa Unicron at natuklasan na ito ay kalahati lamang ng susi, na ginagawang marahas na parusahan ng Diyos ang kanyang alagad. Ipinaliwanag ni Air Azor ang sitwasyon sa Autobots kasama sina Noah at Elena, at natukoy ni Elena na ang kalahati ng susi ay dapat na nasa Pero, batay sa mga pagbabasa na tinitigan niya. Bago umalis, bumalik si Noah sa bahay upang makita si Chris, ngunit nagpakita si Mirage at ipinahayag ang kanyang presensya. Ipinaliwanag ni Noah ang kanyang misyon kay Chris at sinabihan si Mirage na mangako na pananatilihing ligtas ang kanyang kapatid. Upang makapunta sa Pero, ang gang ay naglalakbay sa loob ng Stratosphere, isang Autobot na naging isang rickety old plane. Sa daan, sinabi ni Noah kay Elena na dapat nilang sirain ang susi upang maiwasan ang pagdating ni Unicron, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang Autobots ay makaalis sa Earth. Sa sandaling dumating sila, nakipagkita sila sa isang lokal na Autobot na nagngangalang Wheeljack na gumagabay sa kanila sa kanilang lokasyon. Binigyan din ni Mirage si Noah ng isang aparato na bumabalot sa kanyang pulso kung sakaling kailanganin niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pumasok sina Noah at Elena sa isang kuweba sa ilalim ng lupa matapos mahanap ang mga simbolo ng Transformers at bumaba. Sa kasamaang palad, dumating na rin ang mga Terris Orcon, at nagpadala si Scourge ng higit pang mga Freezer para habulin sina Noah at Elena. Nakahanap ang dalawa ng crypt kung saan dapat naroon ang susi, ngunit hanapin itong walang laman maliban sa ilang mga inscription na isinulat ni Elena. Kapag nakita sila, tumakbo sila para dito at sumunod ang Autobots. Sa panahon ng paghabol, ipinangako ni Optimus ang paghihiganti para sa Bumblebee sa pamamagitan ng pagsisikap na habulin si Scourge, habang ang iba ay sumasabak sa Battle Trap at Nightbird. Sumali si Air Azor sa laban ngunit namarkahan siya ng Scourge gamit ang isa sa kanyang mga armas. Ang iba ay halos hindi na makatakas. Si Noah at Elena ay lumabas sa mga kuweba at napunta sa isang gubat kung saan sila ay nakaharap ni Primal at ng iba pang Maximals. Lumilitaw ang mga Autobot upang ipagtanggol ang mga tao hanggang sasabihin ni Air Azor kay Primal na sila ay mga kaalyado. Sinabi niya sa iba na siya at ang Maximals ay inilipat ang isa pang susi sa kalahati upang panatilihin itong ligtas. Ginagabayan ng Maximals ang lahat sa isang kalapit na nayon na kanilang pinuprotektahan at nakikibahagi sa isang alyansa sa mga tao na naninirahan doon, dahil sila ang nagpapanatiling ligtas sa kalahati ng kalahati. Nang maglaon, ipinakita ng Primal ang hilaw na enerhiya ng Optimus na maaaring magamit upang buhayin ang Bee, ngunit nangangailangan nito ng malaking surge ng enerhiya. Samantala, sinabi ni Elena kay Noah na hindi nila dapat sirain ang susi at ikumpara siya kay Optimus, dahil pareho silang magkapatid na naghahanap sa kanilang mga pamilya. Sa umaga, ganap na napinsala si Air Azor ng madilim na enerhiya na nahawa sa kanya ni Scourge. Nagsisimula siyang umatake hanggang sa subukang supilan siya ng ibang Maximals. Sinubukan ni Primal na pigilan siya, ngunit sinabi sa kanya ni Air Azor na gawin ang dapat niyang gawin, kaya pinisil niya siya hanggang sa masira ito at mamatay. Sinamantala rin ni Noah ang isang pagkakataon upang sirain ang susi gamit ang aparato ng pulso, ngunit nakiusap si Optimus sa kanya na huwag gawin ito hanggat hindi siya sumusuko. Sa kasamaang palad, binibigyan nito si Scourge ng pagkakataon na kunin ang susi at bumalik sa Unicron. Pinagsasama ng Scourge at ng Terrorcons ang magkabilang bahagi ng susi at lumikha ng isang plataporma sa ibabaw ng bulkan para ipatawag ang Unicron.
Matapos mapagtanto nina Optimus at Noah na ang kanilang mga aksyon ay nagpulala ng mga bagay, ang Autobots at Maximals, at Noah at Elena, ay nagsanib puwersa upang ihinto ang mga kontrabida minsan at para sa lahat. Ginagamit ni Elena ang mga markang nahanap niya upang makabuo ng isang code na maaaring hindi paganahin ang susi. Ang mga bayani pagkatapos ay sumisingil sa labanan, kung saan inutusan ni Primal ang Rhinox at Cheetor na magmorph sa kanilang mga katawan ng Transformers upang labanan ang papasok na sangkawan ng Scorponok. Tinutulungan ni Mirage sina Noah at Elena na makahanap ng entry point para makaakyat sa platform para ilagay ang code. Pagkatapos ay nakipagtulungan sina Optimus at Primal sa Reap Battle Trap bago binasag ni Primal ang kanyang ulo gamit ang sarili niyang bola. Nagsisimulang lumapit si Unicron sa Earth, kasama ang kanyang presensya na umabot sa iba pang mga lungsod tulad ng pabalik sa New York. Nang makalapit si Noah, sinubukan siyang patayin ni Scourge, ngunit ginamit ni Mirage ang kanyang katawan upang protektahan si Noah bago siya mapatay. Gayunpaman, nagawa ni Mirage na ilipat ang bahagi ng kanyang katawan sa wrist device upang lumikha ng suit na gagamitin ni Noah sa labanan matapos marinig si Chris na nakikipag-usap sa kanya sa radyo ni Mirage. Ang mga alon ng enerhiya mula sa susi ay namamahala din na singilin ng enerhiya, na binubuhay muli si B. Pumasok siya sa labanan at tumulong sa pag-ikot ng mga bagay-bagay, kabilang ang paglipad niya sa kalangitan kasama ang Nightbird at pinagpira-piraso siya. Labanan ni Optimus si Scourge, muntik nang manalo hanggang sa pasabugan ng Scourge ang computer na ginagamit para maipasok ni Elena ang susi, na naging walang silbi. Pinutol ni Optimus si Scourge bago pinunit ang kanyang ulo at pagkatapos ay nagdesisyon na sirain ang susi mismo upang pigilan ang Unicron na makalapit. Ang susi ay sumabog, na nagdulot ng vortex na nagpapaalis kay Unicron ngunit halos hilahin ito si Optimus hanggang sa tumulong sina Primal at Noah na hilahin siya pabalik. Habang ang Unicron ay maaaring nasa labas pa rin, kinikilala ng Autobots at Maximals ang kanilang tagumpay at humiwalay. Lumipad sina Noah at Elena pauwi sa stratosphere, at umuwi siya kina Chris at kanilang ina. Sa ibang pagkakataon, si Noah ay para sa isa pang pakikipanayam sa trabaho. Nakilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Agent Burke, na nakakaalam tungkol kay Noah na nasa Peru at nagtatrabaho sa Autobots, kahit na sinubukan ni Noah na tanggihan ito. Nag-aalok si Burke ng pagkakataon kay Noah na sumali sa isang lihim na organisasyon ng gobyerno, kahit na ginagarantiyahan na ang mga gastusin sa pagpapagamot ni Chris ay sasagutin. Si Noah ay hindi kapani-paniwalang nagpapasalamat at nanunood habang si Burke ay pumasok sa isang lihim na silid na puno ng mga sasakyan, gadget, at iba pang mga lihim na bagay. Pagkatapos ay tiningnan ni Noah ang business card ni Burke at nalaman ang pangalan ng organisasyon G.I. Joe.